Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka, mga tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng mga kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marahil ay maitatanong natin, bakit ang ating butihing Diyos, ang ating butihing Panginoon, na puno ng pag-ibig sa kanyang puso, ay ganito ang naging reaksyon sa mga nagbibili ng mga hayop sa templo at sa mga namamalit ng salapi? Ang sabi ng ilang komentaryo, ito daw ay patunay na ang ating Panginoon ay talagang naging tao. Subalit higit na magandang pasukin natin ang dahilan. Bakit ganito ang naging reaksyon ng ating Panginoon? Ano nga ba ang nasa likod ng pagbebenta ng mga hayop sa templo at ng pagpapalit ng salapi? Taon-taon ay kailangang magbayad ang lalaking Hudyo ng tinatawag na temple tax. Ito ay nagkakahalaga ng kalahating shekel, yung kanilang ginagamit na salapi noong panahong iyon. Kalahating shekel na katumbas ng 2 araw na sweldo ng isang manggagawang Hudyo. Noong panahong iyon, marami yung iba't ibang anyo ng mga currencies doon sa Palestina. At ang lahat ay tinatanggap sa mga ordinaryong anyo ng may kailangang bayaran, pwedeng gamitin yung mga currencies na nag-e-exist noong panahong iyon doon sa Palestina. Subalit, sa usapin ng temple tax, ang kailangang ibayad nila ay iyong shekel lamang. Kaya doon pumapasok yung gampanin ng nagpapalit ng salapi. Papalitan niya yung ibang currencies ng shekel. At dito sa kanyang ginagawang pagpapalit, ay kumukuha siya ng komisyon. Pinapatungan niya kumbaga. Kaya napakalaki ng kita kung tutuusin nitong tagapalit ng pera. Ano naman ang tungkol o nasa likod ng pagbebenta ng mga hayop?
Ang pagpunta sa templo o sa pagpunta sa templo, kalakip nito ang pag-aalay ng mga sakripisyo. Kaya kailangan silang bumili ng mga hayop na ibinebenta doon sa may templo. Subalit, ang halaga ng ibinebentang mga hayop doon sa may templo ay 10 beses at kung minsan ay 5 beses pa ng presyo ng hayop na mabibili sa labas. Kaya lamang, hindi sila makabili sa labas sapagkat bago sila mag-alay, dadaan ito sa isang inspektor. At yung inspektor, kapag alam niyang binili yung hayop na iaalay sa labas, hindi niya ito ipinapasa. Kaya napipilitan ang mga Hudyo na bumili sa loob kahit na ang halaga nito ay 50 beses ang taas doon sa mabibili sa labas. Ganito ang nangyayari doon sa likod ng pagpapalit ng salapi at pagbibenta ng hayop. At kung papasukin pa natin ng higit pa, makikita natin na iyong mga booth kung saan naroon yung tagapalit ng salapi, kung saan naroon yung mga nagbebenta ng hayop, ay pag-aari mismo ng tinatawag nilang high priest nung panahong iyon, no? Yung leader, yung punong saserdote. Kaya kung makikita ninyo, malinaw na malinaw dito yung pananamantala, no? Yung pagkamakasarili, yung paghahangad na sila ay magkaroon ng kaginhawahan, na sila ay kumita ng salapi. Wala silang pakialam sa kalagayan ng kanilang kapwa Hudyo. Wala silang pakialam sa mga pangkaraniwang Hudyo na kung tutuusin ay mabigat na para sa kanila yung kalahating shekel na ibabayad nila bilang tax doon sa templo. Sapagkat katumbas na nga iyon ng kanilang 2 araw na sahod. Mga minamahal na kapatid, sa ganitong diwa, magandang tingnan din natin ang ating mga sarili. Baka merong mga anyo sa ating mga damdamin o kaisipan na naglalaro o nag-aanyaya sa ating maging ganito tayo. Baka hindi natin napapansin na tayo rin ay nananamantala na pala sa ating kapwa. Sa mga pagkakataong pinahigit na pinahahalagahan natin ang ating kapwa dahil sa kanilang pakinabang na naibibigay sa atin, baka hindi natin alam na nakikita na natin ang ating kapwa bilang mga kagamitan at hindi na bilang mga nilikhang katulad natin ay nilikha at pinahintulutan ng Diyos na umiral dito sa mundong ating ginagalawan. Mga minamahal na kapatid, inaanyayahan din tayong balikan ang anyo ng mga pagsunod natin sa mga utos na ibinigay ng ating Panginoon. Sa unang pagbasa ay muling binanggit ang mga 10 utos. Hindi ba kapag bumibili tayo ng mga appliances, iyan ay mayroong mga manual, mga dapat gawin para hindi masira yung mga appliances. Subalit kapag nabili na natin yung anumang anyo ng appliance, nasa atin na yung kalayaan kung susundin natin o hindi yung manual na nakapaloob doon. Ganon din sa 10 utos. Nasa ating kalayaan kung susundin natin o hindi ang mga utos na ibinigay sa atin ng Panginoon na siyang makabubuti sa atin. Subalit kung hindi natin susundin, alam natin kung ano ang mangyayari. Minsan kasi, hinahangad natin lagi ang kaginhawahan ng ating sarili sapagkat takot tayo sa kahirapan. Takot tayong maghirap. At ito naman ang binibigyang pansin ng ating ikalawang pagbasa, ang kahalagahan ng krus sa buhay. Walang ibang daan patungo sa buhay na walang hanggan, malibang matuto nating pasanin ang iba't ibang anyo ng krus sa ating buhay. Anumang anyo iyan, nasa anyo man yan ng ating mga kasama sa buhay, o ano-ano mang anyo ng karanasan na ating nakakaharap sa kasalukuyan. Mga minamahal na kapatid, inaanyayahan tayo ng panahon ng Kwaresma na maging mapagbantay sa paraan o sa anyo ng ating pamumuhay sa kasalukuyan. Baka hindi natin alam, nahuhulog na tayo sa paanyaya
ng kasalanan o ng bitag ng kasalanan ng pagkamakasarili, ng paghahangad ng sariling kaginhawahan, sa puntong nakakalimutan na natin ang ating kapwang nangangailangan. Mga kapatid, kung mayroong mang isang virus na nauna nang dumating bago pa itong coronavirus, ito ay ang virus ng pagkamakasarili na nanghahawa at pumapatay sa ating kapwa. Harinawang hindi tayo maging alipin o mabihag ng virus na ito ng pagkamakasarili. Matutunawa tayo palagi ang makipagkaisa sa walang hanggang biyayang ibinibigay ng ating Panginoon. Amen.